Welcome back mga ka-homies sa isa na namang episode ng ating Homil Little. Isang maiksing pagninilay na naman ang ating gagawin ngayon. Maiksi subalit espesyal dahil ngayon po ay ipinagdiriwang ng simbahan ang Sunday of the Word of God o ang Linggo ng Salita ng Diyos. Bakit ba natin pinahahalagahan bilang mga Kristiyano ang salita ng Diyos? Well, maraming dahilan kung bakit. Isa na rito ang inspirasyon na naidudulot nito sa atin bilang mga mananampalataya dahil ang mga nakasulat na salita ng Diyos ay mga kwento ng kaligtasan at pagmamahal. Kung kaya naman nakaka-inspire ang mga bagay na ating nababasa sa Ebanghelyo o sa buong kasulatan. Isang dahilan din kung bakit pinahahalagahan natin ang salita ng Diyos ay ang gabay na naibibigay nito sa ating buhay. Sa ating buhay paglalakbay tungo sa kaligtasan. Ang kasaysayan ng ating kaligtasan ay nailimbag upang hindi natin makalimutan kung paanong tayo sa kabila ng ating pagiging mga anak ng Diyos ay minsan ang naligaw ng landas at patuloy pa rin naliligaw ng landas na maging handa hanggang sa kasalukuyan. Simula ng likhain ng Diyos ang tao ayon na rin sa mga kasulatan sa bawat pagkakadapa natin, patuloy pa rin umaalalay sa atin ng Diyos. Patuloy pa rin siyang nakikipagkasundo sa atin at ang mga kasundo ang kanyang ginagawa ay kanya rin namang pinahahalagahan. Dangan nga lamang at madalas, tayo rin ang sumisira sa mga kasunduang ito. Subalit kagaya nga ng nasabi ko, patuloy pa rin ang Diyos sa kanyang pagmamalasakit sa atin. Makikita natin sa mga kasulatan ang marubdob na pagmamahal ng Diyos simula pa noong unang pagkadapa ng tao hanggang sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At hindi doon nagtatapos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kwento. Patuloy pa rin nating nasasaksihan ang pagmamahal ng Diyos na dumadaloy sa kamay. Halimbawa, noong mga unang mga alagad. Nasaksihan ng mundo kung paanong dinilig ng dugo ng pagmamahal ang tigang na daigdig na salat sa pagpananampalataya at pagmamahal ng tao. At dinilig nila ito sa kanilang dugo. Dahil dito umusbong ang panibagong buhay ng simbahang itinatag ng ating mahal na Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang lahat ng ito ay nagiging inspirasyon at gabay natin ngayon upang tayo rin ay makapamuhay ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Upang tulad ni Jesus at ng mga unang alagad, magawa natin ang mga bagay na banal at mabuti sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na siya naman nating pinagyayaman at pinakaiingatan sa ating mga puso, gayon din sa ating mga isipan. Sana ay pahalagahan natin ang mga Bibliyang pinagsikapang isaayos at ilimbag para sa ating kapakanan. Hindi sana ito mabalot ng alikabok sa ating mga aklatan o sa ibabaw ng ating mga lamesa, bagkus sikapin nating basahin, isabuhay, at ibahagi ang mga dunong na ating tinatanggap mula sa mga salita ng Diyos. Mga ka-homies, buklatin naman natin ang mga pahina ng ating mga Biblia. Basahin natin ito ng may pananabik at pagkauhaw na makilala ang Diyos. Namnamin natin ang mga salita ng Diyos at ilimbag natin ang mga ito sa ating mga puso at isipan. Nawa ang salita ng Diyos ay maging buhay sa lahat ng ating ikinikilos at ginagawa. Sumainyo nawa ang pagpapala ng Diyos at ang biyaya ng kanyang mga salita. Hanggang sa muli, mga ka-homies.